Ngayon naman po ang topic po natin sa umaga ito, ay magpatuloy naman tayo na ibigin ng Diyos. No? Patuloy po tayo na ibigin ng Diyos. Sa taong 2025 po, kasi may tendency na maaaring manlamig tayo sa Panginoon. Yung ba, may tendency yan eh. Dahil hindi natin alam ang darating na taon ito, yung mga buwan ng taong 2025. Pero tinitiyak natin na sa taong 2025, ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na idadarama niya sa inyong mga anak. At bilang patuloy na ginagawa yung Diyos sa atin, nawa ang patuloy din tayo na ibigin ng Diyos. Amen? Patuloy po tayo na ibigin ng Diyos. Bakit po? Kaya introduction tayo. Dahil ang patuloy na pag-ibig sa Diyos ay pinakamahalagang utos ng Diyos sa atin. Ito yung pinakamahalagang utos ng Diyos sa atin. Maraming utos ng Diyos. Mabasahin natin yung Biblia. Dati ka isa lang. Di ba sa Eden? Magmakalimit. Di ba isa lang? Di ba? Dahil sa kasalanan, yung pagsarang tao, dumami ang utos kung babasahin mo sa Biblia. Pero, palaging babalik tayo dito eh. Kasi ito ang pagdadahilan eh. Kasi, bakit nagawa ang isuhay ni Adam yung isang utos? Kasi, yung pag-ibig nila sa Diyos, nawala eh. Ang minahal nila sa sarili nila. Diba? Gusto nila sa sarili nila maging katulad ng Diyos. Diba? Gusto agawang pa ng Diyos. Diba? Kaya, dahil sa panunusok, Satanas. Kaya, dito lagi tayo babagsak eh. Dito lagi tayo magsisimula sa number 1. Sa number 1. Kasi ito ang pinakamalagang unang utos ng Diyos sa atin. Unahin natin na mahalin siya bago ang lahat. Bago ang sarili natin. Karami naman sa atin, mabasa sa sarili natin. Kaya bago natin mahalin ang sarili natin, unahin natin ang Diyos. Bago natin mahalin ang pamilya natin. Kasi wala naman tutulong sa atin para mamahal natin sa sarili natin, mamahal ang pamilya natin, kundi ang Diyos. Kaya laging babagsak tayo sa Kanya. Kaya ka nag-pray, mahalin mo sa sarili mo kasi nag-pray ka sa Kanya mahal sa Diyos. Kaya ka nag-pray, magmahal sa pamilya mo dahil nabigo kang mahalin mo ang Diyos. Doon lagi eh. Ang trabaho. Diba? Unahin natin Diyos bago mahalin ang trabaho. Kasi marami yun, minamahal ang trabaho. Diba ba? Sa sanlibutan na yan. Yan na ano sanlibutan. Diba? Sa langit wala namang gagawin. Yan na yung trabaho. Para kumita ang tao. Unahin natin ang mahalin siya bago ang ating kapwa. Diba ba? Ang ating kapwa. Kasi hindi rin kaya natin mahalin ang ating kapwa. Kundi natin unahin ang mahalin ng Diyos. Yan ang tutulong eh. Unahin natin mahalin siya bago ang pera. Yung ba? Bago natin ang pera. Ibig sabihin laging number 1 siya. Kung ikot ang buhay tao sa pitong cycle ng buhay, pero laging number 1, yung spiritual na bagay. Kaya dun babagsak. Ito ay dakilang utos ng Diyos. Ito ay katukulan natin gawin upang maging makabulan ng ating buhay sa mundo ito. Kasi si Solomon, nasa kanya lahat, pero hindi naging makabulan ng buhay niya, sabi wala makabuluhan. Diba? Kasi bakit ang dahilan? Basahin ko natin. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14. Pakibasa po. Ecclesiastes 12, Kamarang-marang. 13 to 14. Ito ang bukas ng bagay. Lahat ay naririnig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Dadalhin natin, pagsusunod na natin, alam ng Diyos, minahal natin sa mundo. Diba? Pero sa kanya, wala pa sila.
perfect ang Diyos. Talagang minahal na tayo. Minahal na tayo, masalanan pa tayo, minahal na tayo ng Diyos. Binigay na kayo ng anak ni Jesus dahil sa pagmamahal sa atin. Napakahirap ang ginawa ng Diyos. Kasi isa niyang anak. Kaya walang question, pero sabi dito, no? Ito tungkulin natin na sundin ang utos ng Diyos. Kasi, alam ng Diyos, wala siyang nalilihim sa kanya. Alam niya kung minahal natin siya. Alam niya yun. Alam niya, dapat alam din natin. Diba? Dapat alam din natin. Kasi alam ng Diyos, ipagsusulit natin. Diba sabi niya? Kaya, saan na ngayon ang pag-ibig natin sa Diyos? Ina-scale of 1 to 10. Diba? Mayroong mga survey. Pag nag-survey, sinurvey mo ang sarili mo. Nag-survey ka sa sarili mo. Siyempre, hindi mo pwede mag-survey sa ibang tao. Diba? Mag-iba na, nakita nila yung patotoo mo, dahil na maganda. Siguro, sabihin sa'yo, 7 ka. Sa pag-ibig na yun, nakikita ko sa lifestyle. Dahil sabihin niya. Pero in a scale of 1 to 10, nasaan ka na? Saan na ang pag-ibig mo sa Diyos? Kung nasa 1, kung taon na ito, gawin mo 2. Di ba? Sa 2026, nagtaka mo rin, gawin mo 3. Di ba? Kung ikaw naman ay sa 2, gawin mo 3. Kung kaya mong paspasan, gawin mo 4, 5. Gawin natin, tutang mo ito. Di ba? Alagang workout na di ba? Workout, di ba? Sabi, nandun mo sa yun sa Pilipos, you will work out your salvation. It's Pilipos ka na. In-workout mo siya para gumanda pa yung kaligtasan na naranasan natin sa Panginoon. Di ba? Kaya in a scale of 1 to 10, alam natin yun. Kasi pag na-examine natin yung sarili natin, alam natin kung paano natin kailangan tumaas yung scale. Diba yung tumaas yung antas natin. Kasi tayo, hindi ba ibang tao gagawa nun sa atin? Tayo gagawa nun. Kaya patuloy. Patuloy kailangan. O kailangan pa ba tayo magpatuloy? Hindi na ako pwede magpatuloy. Basta 10% na ako 10 na ang scale ko. Alam ko, mahal ng mahal ko ang Diyos. Hindi ko na kailangan magpatuloy. I-maintain ko na lang ito. Diba? I-maintain ko na lang 10%. 10. It is sa perfect na ako sa pag-ibig sa Diyos. Hindi, wala siguro, no? Kailangan tayo na magpatuloy na ibigin Diyos. Nandito, alam mo ba tayo doon? Kailangan natin na magpatuloy sa pag-ibig sa Diyos. Sabihin mo sa kapal mo, kapatid, magpatuloy ka na ibigin mo ang Diyos sa taon. Sige po, para ibigin po natin, magpatuloy ka na ibigin mo ang Diyos sa taon. Ang tanong ngayon, number 3, see. Bakit kailangan natin magpatuloy na ibigin ang Diyos sa taon ito? Bakit kailangan natin? May 3 punto tayo mag-aaral na bakit kailangan natin. Una, para maipadama natin ang ating pagmamahal sa Diyos. May emosyon ng Diyos di ba? Alam ng asawa mo kung patuloy na sinamahal mo siya at alam mo na nandalig na siya. Sa anak mo gano'n alam niya rin. Di ba? At alam mo rin kung hindi ipapatuloy yung pagmamahal mo sa asawa at hindi ipapatuloy yung pagmamahal mo sa anak mo. Alam mo rin na rin. Mali sa kapwa. Alam din natin rin. Di ba? Kaya nagsisikap tayo dahil alam natin tayo rin ang magsusulit sa Diyos kung hindi natin magsisikapan. Di ba? Tayo rin magsusulit sa Diyos. Kaya, kailangan maipadama natin ating pagmamahal sa Diyos. Pangalaman mo, makabit natin yung mga pangako ng Diyos. May pangako yan. Pangatlo, upang mabigyan natin ng kalwalhatian ng Diyos, hindi natin mabibigyan ng kalwalhatian ng Diyos kung tayo patuloy na iibigin siya sa ating buhay. Pag-aralan po natin. Una, upang ipadama natin, bakit kailangan natin patuloy na ibigin ito sa tamang kasi kaya nga sabi sa Diyos, kung sa Diyos na pag-ibig sa atin, tuloy-tuloy yan. Ang sabi, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kumukupas. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya walang question ba sa Diyos?
tayo lang ang pwede bilang tao kasi meron na tayong pakikibaka sa mundo ito. Merong gusto umagaw ng ating pagmamahal sa Diyos. Sabi niya sa Romans chapter 8, 5 verse 8, yun na lang po yun, no? Romans 5:8, sabi doon, ipinagawa ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, yung tayo makasalanan pa. While we are sinners, no? Christ showed His love for us. Ibig sabihin, hindi pa tayo anak ng Diyos, anak pa tayo ng demonyo. Minamahal na tayo ng Diyos. Kasi dalawa lang naman ang pamilya sa mundo. Anak ng Diyos at anak ng Diablo. Kaya pag alam mo, know your identity. Pag alam mo kung pagkakakilanlan mo, kung kanino ka anak, may security ka, may assurance ka na may magpaprovide sa'yo. Tatay mo, anong tatay kita eh? Anak mo ako. Diba? May mag-iingat sa'yo. Tatay kita eh. Makapangyarihan ka, tatay ko eh. Anak mo ko eh. Buti, may gagawin niyo sa akin dahil ito siya sabi, hindi mo ginawa niyo gusto maging tao eh. Kahit hindi siya sabi na yun, di ba? Kung nakuha na gano'n, ano siya sabi yun. Pero buti hindi gagawin sa akin ng Diyos. Naunawaan na ako. You know? Buti hindi siya bumigib up sa akin, nakaawa pa rin siya sa akin, tutulungan pa rin niya ako. Kasi, bakit? Alam niya, totoo naman yun. Pero, meron kang dapat gawin para patuloy mo ipadama ang pagmamahal natin sa Diyos. Sabi niya sa payag 2:4, nagkukulang ka na sa akin. Hindi mo na dati nagkaramdam ako sa iyo. Wala na yung dati mong pag-ibig sa akin. Wala na yung first love mo sa akin. Hindi ka katulad ng dati. Kaya lalo ng Arnel ni Pastor, Ronel, yung anong kantang galing niya. Dati-rati, laman ng puso mo, ay ang pangalan ko. Diba? Dahil tapos mukhang binig mo ko lagi. Sa ibang tao, sabi niya, yung kantang yun. Dahil ang Diyos may emosyon, nagdaramdam siya. Pag hindi siya nakaramdam ng pag-ibig sa atin, magtatampo ang Diyos. Mapaniguan siya. Nagdaramdam siya. Hindi ka nagpapasalamat sa Diyos. Nagdaramdaman niyo sa iyo. Hindi mo lumuri ang Diyos. Nagdaramdaman niyo sa iyo. Masasaktan siya. Nasasaktan siya. Kasi sa asawa mo, gawin mo yun. Sige. Di ba? Ano sasakuligan sa'yo? Sa anak mo, gawin mo yun. Huwag mo siyang mahalin. Di ba? Magdaramdam yan. Magdaramdam. Ganun din ang Diyos. Kasi nilikha tayo ayon sa wanis ng Diyos. Pareho tayo, pareho yung emosyon ng Diyos, emosyon natin, kawangis, yung kaluluwa. Di ba? Yung spirit, pero yung emotion. Kaya nagdaramdam ang Diyos. May emosyon din siya. Kaya ang dapat natin gawin upang may padawa natin ang ating pag-record sa Diyos. Paano? Anong kailangan natin gawin? Paano? Una, sabi, mag-record tayo sa Kanya. Ito ba? Yung basahin ko na Colossus chapter 3, verse 33-34. Pakibasa. Sino? Ito ang pakibasa. Colossus. Colossus chapter 3, verse 23. Pakisama mo na ang 24. Verse 23 and 24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo, pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Bakit sabi dito, sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran. Alam niyo, gagantimpalaan kayo ng Panginoon at tagumpulong nilaan niya sa kanyang mga anak. Hinila siya sa atin. Sapagkat ang Panginoon naglilingkuran niyo. Di ko ba naman ganyan eh. Paglutusan mo ang bata, o sige, bili ka na yung tapos hindihan mo na rin. Tapos ay nasa play. Ganun natin. Yung mga
Pero gano'n eh. Ewan kung naranasan mo ko, nakautusan siya ng tatay niya, gano'n, no? Parang ako, nakautusan eh. Gano'n, yung mga gano'n. Tapos, yung ang bata, pag hindi mo, pag hindi walang lagay, minsan, pati ayaw pa utos. Diba? Ayaw pa utos, gano'n mga bata yun eh. Yung 5, isang pera, di ba? Isang pera na, 5, malaking bagay na yun eh. Ayaw sumunod, ayaw maglingkod sa magulang. Dahil naghihintay ng nakalaang gantimpala. Ibig sabihin, sa Diyos natural. Pag naglingkod tayo, may nakalaan siya. May nakalaan siya. Mapapansin naman natin yun. Yung bagong pagkantao, nakita mo si Pag, naglilingkod siya, may mga tao, dako siya. Pero ba, may nakalaan. May nakalaan. Diyos pa kaya, tao nga nagagawa. Diyos pa kaya. Kaya nga sabi yung mensahe ni Jerry, kusang loob tugon ng pag-ibig natin sa Diyos. Kusang loob ka na maglilingkod. Dahil, mahal mo ang Diyos. Tugon mo yun. Kusang loob mo yun. Paano ba ang ginagawa ko? Ginagawa ko yung nagmahal ko sa pag-ibig. It is an act of service. It's a one of love language. Diba? Yung Gary Chapman, diba? Yung five language of love. Diba? One of this is an act of service. Diba? Ito ang tao ganun din. Diba? May act of service sa kanyang asawa. Mga anak na noon sa magulang. Kasi bakit? Alam nila, may ganun pala. Sa tao yun na. You are created in the image of God. Kaya, makikita natin, ayun nga di ba? Nakita natin doon si Jesus, tapos si David, di ba? Kung saan ang loob, di ba? Sige ako nalaman ka. Yung David, di ba? Gusto kong pag-ipuran ng Diyos, ay inaan mo, Diyos ko. Pag-ipuran. Di ba? Kaya kanina tayo, pag-ipuran mo siya. Di ba? Kasi, gusto kong ipadama. Magawa akong Diyos na inanin mo, minamaliin mo Diyos ka, paano yun? Ang gagawin sa kanya. Di ba? Kaya, binabalan niya sa kalaya. Binabalan niya, ba? Si David, si Jesus, kung sa mga bigyan niya kanya sa rin, dahil doon sa pagbinasok yung unang verse doon, dahil nasa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Nasa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, maglingkod tayo sa Diyos. Paano? Number 2, be. Huwag mong ibigin ang salimutan. Ang sabi yan. Ang hindi mo umiibig sa salimutan wala sa kanyang pag-ibig ng Diyos. King James, maganda iba na word ng klase dyan. Dito, hindi ka na 1 John 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Kasi bakit? Nakatuon ang pag-ibig sa sanlibutan. Di ba hindi tayo trabaho mag-ibig oras sa mundo tayo. Pero dapat alam natin yung oras na dapat pagkaan natin para sa Diyos. Di ba? Dahil mahal natin ng Diyos sa five language of love. Pang number 3, quality time. May quality time ka sa asawa mo, sa anak mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo. Mas sige, kung nagbibigay tayo ng quality time sa pamilya, sa asawa ka na, o sa kaibigan, o sa churchmate, mas higit kailangan na meron tayong quality time sa Panginoon. Di ba? Huwag natin ibigin ang mga bagay sa sanlibutan at dahil sabi, wala sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Wala sa Kanya, hindi niya naiibigin ng Diyos. Di ba? Marami na gusto ng sanlibutan, di ba? Imbis na ibigin ng Diyos, na ibigin niya na sumimba para magpaproblema ng Diyos. Nagdaig ng sanlibutan. Di ba?
Sa langit doon pera, dito may pera. Sa mundo, di ba ba? Kaya, para ipanuman natin ay pagmamahal sa Diyos, maglingkod tayo sa Diyos. Huwag mong ibigin ang sanlibutan. Hindi ibig sabihin naman, hindi tayo magiging sa natin. May oras tayo para magana buwan sa mundo. Diba? Pero huwag natin nalilimutan, una pa rin ang oras natin para sa Diyos. Pangatlo, paano natin hindi maiibigin sa libutan? Gawin natin kaibigan ng Diyos. Sabi doon sa atong sa 17:17, ang kaibigan, they love it at all times. Kasi sa magkaibigan, matindi yan. Minsan, dinadaig na magkaibigan ng mag-asawa. Balik-balik lang yung asawa na kaibigan niya. Diba? Balik-balik lang yung asawa niya, naging kaibigan niya, tapos naging asawa niya, tapos kinaibigan niya pa rin. Yung ba? Ano sabi ka? Gabi ka ang chapter 17, verse 17, pakibasa ko. Hindi makibasa. Ay, talaga. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunan. Times of Joseph. Sa gabi naman ko yung King James ang memories ko. Yung sa mabuting may kaibigan, yung mamahal sa lahat ng panahon. At sa oras ng pag-ibig ay kapatid na tumutulong. Kasi bakit po, pag mababasa natin sa Santiago, 23 verse 23, yung pananampalataya ng naglalakad na gawa, kaya tinawag si Abraham na kaibigan ng Diyos. Kasi meron siyang pananampalataya na may gawa. Ano yun? Yung ginawa niya. Mas minahal niya ang Diyos kaysa kay Isaac na anak na. Patayin niya. Si Isaac, huwag lang siya sumuhay sa Diyos. Kahit hindi niya mahalin ang kanyang anak, basta mahal niya ang Diyos. Papatayin niya si Isaac eh. Ganun ang magkaibigan. Pag ginawa natin kaibigan ng Diyos, kahit anong problema meron ka sa mundo nito, hindi ka bibitaw sa Diyos. Kasi bakit? Kaibigan mo siya. Nakuha natin. Pag alam mo kaibigan mo ang Diyos, at sabi sa iyo ng Diyos, kaibigan mo. Ito ang sinabi ng Abraham. At sinabi ni Jesus na pinakita niya ang tao mga lipid, kung di kaibigan mo na. Kasi inalay ko buhay ko sa iyo. Siguro matututo kayo mag-alay ng buhay sa kanya. Kasi kaibigan mo siya. Mahal mo siya. Diba? Kaya, ano mang problema, ano mang sukat, hindi yung problema niya eh. Papatayin niya yung anak niya. Diba sabi mo, dito mong gagaling ng lahi ko. Sabi mo, ito magiging Israel. Dito magbubuang isang bansang Israel. Tapos papatayin ko, isa na nga lang ito. Diba? Pero sinunod niya ang Diyos kasi bakit? Dahil mahal niya ang Diyos. Inuutosan sa Diyos, patay mo. Dahil mahal niya ang Diyos, sinunod niya. Nakita ng Diyos. Mas mahal niya ako sa anak niya. Diba? Nakita ng Diyos, mas mahal niya ako. Pagkaibigan mo ang Diyos, mas mahal mo ang Diyos kaysa sa trabaho mo. Pagkaibigan mo ang Diyos, mas mahal mo ang Diyos kaysa sa pamilya mo. Pagkaibigan mo ang Diyos, mas mahal mo ang sarili, mas mahal mo sa Diyos kaysa sa pera. Kaysa sa iyong kapwa tao. Kaysa sa sarili mo, mas mahal mo ang Diyos kung kaibigan mo ang Diyos. Yung ba? Gawin natin kaibigan ng Diyos sa taong ito. Ibig sabihin, kasi maraming darating na problema. Ako wala akong naranasan ng bawat taon ng buhay ko na wala akong naranasan ng problema. Meron. Ewan kayo, wala. Ay, hindi, basta isang taon. May isang taon ng buhay ko doon. Ganun lang ako sa amin doon. Wala akong nararamdaman, malakas ako. May pera ako. Nakasarap ng kinakain ko. Wala. Basta. Papasal-pasal ako. Ewan ko, sino nangyari sa kanya sa 2024 year? Wala ko. Lahat tayo dumaan. Di ba? Minsan, may mga tao pag dumaan yun. Minsan, kung nagpupulis
pasalo sa Facebook, di ba? Meron nga mga tao sasabi ganito eh. Bakit ako ginawang ganito ng Diyos? Wala akong kakayanan. Wala akong talento. Bakit ako ginawang ganito ng Diyos? Kung ako, mahal ng Diyos. Kung talaga ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit ginawa niya akong mahirap? Ginawa niya akong walang nagaranan. Ginawa niya akong walang kakayahan. Ginawa niya ako ng talento. Bakit din? Diba? Yung mga taong gano'n. Pero pag alam mo, kaibigan mo ang Diyos, hindi mo gagawin sa Diyos yun. Di ba? Dahil alam mo, mahal ka ng Diyos, inalay ng buhay niya sa iyo. Iaalay mo rin yung buhay mo sa Kanya. Dahil kaibigan natin ang Diyos. Amen? Yung mga kaibigan nagpapadamayan. Meron ito naging kaibigan, nagpapadamayan ko sa inyo eh. High school kami, lagi kami napapaaway eh. Kaya nga, minsan sa National High School, nagdala akong patalim eh. Tapos, nadami kasi, nadami yung sabi sa akin. Eh, tumating yung wakwang. Inagis ko doon sa loob ng bahay yung kutsilyo, inagis ko gano'n. Inagis ko gano'n yung kutsilyo. Eh, nahintin mo may bahay. Tumayo yung polis. Dapat kami. Palabasa lang na estudyante ako, nag-aaral ko. Pinalabas ko. Mga alam mo rin, mga jubilay, di ba? Away-away na nila. Di ba? May kaibigan ako. Nakaw, walang uruhan, kahit anong dami nyo. Talagang patay yung paray siya. Ganun siya. Ganun siya. Magbigay ng buhay sa kaibigan. Wala na nga akong balita sa kanya, pero baka sabi niya, sa Muntiya. Sabi yung mga kilala kong bigis, pero pala sa Muntiya, basta sobrang tapang na niya. Pero ang break mo, napakabay, matalino rin. Matalino. Matalino, tataas ng grade sa eskwela. Ngayon, gawin natin. Para ba? Kasi yung mga kaibigan nagpapadamayan eh. Di ba? Yung isa eh, sabihin ng asawa, mas mahal mo pa nga yung kaibigan mo kaya sa amin eh. Sabi nga ng isa, di ba nga, yung asawa ng kapatid ko, ang nanay ko, pag ginagaling ng kapatid ko, mas mahal mo pa yung tropa mo eh, kasi sa pamilya mo eh. Pag may inuman, pagkain ng pamilya mo, wala. Pero pag inom sa tropa mo, gumagastos ka. Kasi yung mga kaibigan niya. Diba? Diba? Kaya kailangan, upang may padama natin ating pagmamahal sa Diyos, upang maglingkod tayo sa Diyos. Paglingkod natin siya. Sa tingin niyo ba, pag hindi niyo pinaglingkod ng pamilya niyo, masasabi niyo, hindi mahal mo sila. Tao yan. Ang Diyos, maramdaman. Kapatid ko. Diba? Sabi niya, nakakapis siya. Diba? Ephesians 4. Diba? That is. Nakakapis siya. Huwag mo ibigin ng sanbutan. Iba naman kasi. Para gawin natin kaibigan ng Diyos sa taong 2025. Amen? Pangalawa. Para may padama natin yung pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, upang makamit natin mga pangako ng Diyos. Pag bigasa mo, ang Deuteronomy na paano, Deuteronomy chapter 6, 1-9, dyan yung unang sinabi na isang putos lang. Ito ang pangunan na ibigin mo ang Diyos at buong puso, buong pag-iisip. Sinabi ni Moses sa putos ng Diyos sa mga Israel. Papasok kayo sa lumang pangako. Pupunta na kayo sa masaganang buhay. Pero kung hindi ko kalilimutan, na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Kasi pag ginawa niya, sabi doon, ang sabi doon eh, magiging masagana at mahaba ang iyong buhay. Sabi niya, pag ginawa pa natin yung ibigin ng Diyos sa buong puso, kung magiging mong kaya, magkakaroon tayo masagana at mahaba ang buhay. Meron kami, kaibigan, pastor. Pinabalik sa akin ng pastor, balik na sa kanya. Eh, pala, pastor, sabi, ang umuwi na doon, kinuha yung asawa sa bahay, may sakit na. Yung inalagaan ng asawa. Pastor din yun. Nag-aaral yun sa Bethel Bible. Graduate yun. Lumayo sa Panginoon. Mas matanda kami yung pastor doon. Nahihirap lang ako, mayaman na. Kasi, siya ampun siya. Siya lang ang anak. Mamatanda lagi man mo.
Ayan lang yung ganda motor niya. Alam na, Pastor, dahil na tayo sa akin, sabi ni tita sa akin, kinuha lang yung asawa sa kanyang bahay. Kahit hindi na yung asawa, inuwan. Tapos inalagaan dahil may sakit. Pastor yun. Mas matanda kami yung pastor doon. At mga sikat na pastor, mga kasabayan niyo ng pastor doon. Kasi bakit? Lumipit siya sa Diyos. Hindi niya inibig ang Diyos. Kaya na, kung hindi na buhay niya. Hindi na masagata ang mahabang buhay. Dito nagsimula yung utos na yan. Dito nagsimula ang mga utos sa Deuteronomy 6. Diyan nagsimula. Diyan mo nang nabanggit yan. Ibigin mo pa ng utos ng puso, mong kalong mong lakas, upang sumagana ka sa iyong salpahito, upang sumagana ka sa mundo, at upang magkaroon ka ng mahabang buhay sa paglagi mo sa planeta ng lupa. Pangalawa, paano natin makamit ang mga pangako ng Diyos? Pangalawa, magkakakuha ng buhay ng kailangan. John 15:9-11, pakibasa ko. Yan, sabi ni Jesus ko yan. John 15, verse 9-11. Ito yung pangako ng Diyos. Pakibasa, sino ba naman nakapunta na dito sa panting, ano ka, Mr. Alvin? Ayun. 1:15-9. Kung paano tinibig ako ng Ama, hindi naman inibig kayo, nanatilig kayo sa aking pag-ibig. Kung tinitupad ninyo ang aking mga utos, mananatilig kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinitupad ko ang utos ng aking Ama, at ako'y mananatilig sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay ito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko at nasa gayon ay magtusok ninyong magalakan. Yun, tingin ko sabi niya, kung paano nanatili ang pag-ibig ng Diyos sa akin, nanatili ang pag-ibig ko sa Diyos sa akin, nagpapatuloy. Kung paano nagpapatuloy ang pag-ibig ng Diyos sa akin, nagpapatuloy ang pag-ibig ko sa Diyos sa akin. Ganun din sabi niya. Manatili kayo sa pag-ibig sa akin. Magpatuloy kayo na mahalin niyo ako. Kasi bakit? Makakahati kayo sa akin sa kagalakan at malulubusan yung kagalakan. Ibig sabihin, pag na patuloy tayo na mahalin ng Diyos, na ibigin ng Diyos, magkakaroon tayo ng buhay na may kagalakan. Amen? Every day, masasabi mo, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad. Diba? Itong araw na ginawa ng Diyos, at bibigyan ako ng kagalakan. Thanks to God, give us the victory in Christ Jesus. Ibig sabihin, masasabi mo, nababantayan mo yung kagalakan. Hindi nakakagaw ng kaaway. Hindi mo ba yung kagalakan kahit na may problema, pag yung nakakasingit, pero pag patuloy tayo na ibigin ng Diyos, meron tayong buhay na may kagalakan. Pangako ng Panginoong Jesus. At doon gusto ko nung sabi niya, magpatuloy lang kayo ng pag-ibig sa akin. Sabi ni Jesus. Pero ba? Ganun kahalaga. Pang-sing. Upang makamit natin ang mga pangako ng Diyos, malaya tayo sa anumang takot. Sabi, hindi pagkana ang sino mong may takot. Sabi po din dito, 18 to 19. Walang malaking natakot ng tunay na pag-ibig. Sa kanya, parang na pag-ibig ang pagkatakot. Hindi maganap ang pag-ibig ng sino mo na natakot. Hindi paganap, kailangan patuloy tayo. Sapagkat ang takot ni Karnay ng parusa, tayo ang umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Tayo nagpapatuloy ng umiibig sa Diyos dahil alam natin, ang Diyos tuloy-tuloy ang pag-ibig niya sa atin. Pero ba, hindi yung ito. Kaya nag-folklore kasi yung love of God is a circle. Pandering, ilog, ikot-ikot na yan. Diyos na galing, bibigay sa tao, bibigay sa kapwa.
galit, balikod sa Diyos. Yung pag-ibig, nag-cycle lang yun. Hindi ikot. Diyos, galing bibigay sa tao, bibigay niya sa kapwa niya. I-check yun ulit. Ikot lang siya. At sabi, pag may takot ka, natatakot ka sa akin ng bukasan, natatakot ka. Hindi maganap ang pag-ibig. Ngayon, para maging ganap, kailangan magpatuloy ka ng pag-ibig sa Diyos. Nang sa gayon, makalaya tayo sa anumang takot. Gusto mo yung mga tao na may takot na mawala ka, magkaroon na ganito ng nangyari. Di ba? Pero pag alam mo na patuloy, na nagpapatuloy tayo umiibig sa Diyos, makakalaya tayo sa takot, hindi tayo maaaring nito. Bakit? Kasi hindi pa ganap. Sino yung perfect na pag-ibig na sa Diyos? Hindi pa tayo ganap. Alam mo patuloy tayo. Di ba? Alam mo patuloy. Naibigin natin yung Diyos. Di ba si Abraham? Di ba? Hindi siya natakot at patay ng anak niya. Kasi mahal niya nagpapatuloy siya na mahal niya ng Diyos. Ayaw niya suway ng Diyos. Mahal niya ang Diyos kaya nagpapatuloy siya mahal niya ng Diyos. Kaya papatayin niya ang anak niya. Pero si John, di binapin. Nung si Jesus ay inuli at pinako sa krus, wala siyang takot. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagkaila, hindi siya nawala. Lagi siya kung saan si Jesus, nandun siya. At kayo sa harapan ng krus, nandun siya. Pinakausap na, ito dyan. Ay ko, bahala ka sa kanya. Bahala sa ito. O, di ba? Hindi natakot. Walang takot si John. Kasi sabi nga, perfect love casts out fear. Kasi ganap ang pag-ibig ni John kay Jesus. Sige, kung sila patayin nila ako, basta lumatay ako dahil sa iyo. Pero sabi ni Jesus, pangako mo, walang lumapit sa akin, sumunod sa akin, lumapapahamak. Di ba? Kaya yung pinutol ni Pedro to, hindi ko maganda si Pedro Kinuha ko, pinagpinutol sa tega. Yung pinutol na sa tega niya. Kasi mahal niya si Pedro. Kukulihin si Pedro Yaring siya ro. Bigyan ni tega. Di ba? Ginamit niya sa kapangyarihan kay Pedro na magagawin niya. Para ako po na magagawin sa kanila. Dinadalangin niyo sila dati nila at masama. Ang panalangin ko, huwag mo sila alisin sa salita kung hindi nila ang masama. John 17, verse 17. Yung kaya malaya saan mo pagkakot si John hanggang doon sa krus. Takbuhan, ang level 11, takbuhan isa. Suicide, isa nagkamilo, isa takbuhan. Wala mo kung nasaan. Pero si John, kasi wala siyang malaya, hindi siya natakot. Kasi perfect ang pag-ibig niya sa Diyos. Perfect. Walang takot. Walang takot sa inyo. Gusto nyo, patay ko, bahala kayo. O patay ko, dahil yan. So, diba? Kaya malaya siya sa takot. Kaya, bakit? Si John developed nagpatuloy siya na ibigin ang Diyos. Amen? Para matumadali ang pangako ng Diyos, magpatuloy tayo na ibigin ang Diyos. Anong punto? Bakit kailangan natin magpatuloy na ibigin sa taong 25? O mabigyan natin ang nalulat yan. Sabi sa Isaiah 43 verse 7, dahil mahal kita, bibigyan kita ng karangalan. At tapos sabi, tapos sa verse 7 sabi, ang aking nilikha ay magbibigay ng karangalan sa akin. So verse 7, Isaiah 43 verse 7, yung ginawa ko, tao na minahal ko, na pararangalan ko, magbibigay siya ng karangalan para sa akin. Tayo ay nilikha ng Diyos, minahal ng Diyos, para magbigay tayo ng karangalan sa akin. Amen? Pakitaas natin si Jesus. Si Jesus na magaling. Di ba? Bigyan niya akong pagbuno, bigyan niya ako ng sabanan, bigyan niya ako ng buhay. Kanya lahat yan eh. He is Jehovah Elohim. At ako yung lahat na nagbibigay. Jehovah, the provider,
Kapon. Di ba? Kapon. Para sa kanya kalundan. Gamitin natin ang kakayahan natin. Gamitin natin ang kakayahan ng ating katawan para sa kalundan ng Diyos. Hindi kakayahan to eh. Walang tao ng talento. Ako wala akong talento talaga eh. Kasi bakit? Una sakitin ako eh. Alam mo yung Pastor Richard yan. Basta nangihita ko at nangihita ko eh. Ito, ano? Lahat ko, nangihita kasi ako eh. Di ba? Ibig na. Kaya sabi ko yung Pastor eh, December yung Pastor sa Los Baños eh. Nasabi siya sa loob siya ng babae, kala bibigyan. Bibigyan si Pastor, kala bibigyan. Alam mo sa babae na ang pangalan niya eh. Alam mo sabi niya, ayaw yung dorm ko, ayaw ang lapit. Nung pasaran, lapit na siya eh, doon na sa huli. Nang alam, doon siya napunta, nalaman din. Tapos manis ko siguro kung gusto na, doon kami, layo. Lalakad kami niya. Lalaki ng puno sa Los Baños, yung Los Baños. Pag hiningal ako, sabi ko sa sige, basta, pahinga ako muna ako. Hihigop muna ako. Ganun eh. Ako sa kanya, nag-uusap ko, tignan ko, basta pag ako nararamdaman ang isip ko, wala sa kausap ko. Ang isip ko doon lahat sa nararamdaman ko. Kaya madali akong mabuli eh. Kahit kung nag-aaral ako sa eskwela, kahit sa mga talaro. Kasi mahina ka eh. Mahirap ka na, mahina ka pa, sakit ka pa, wala ka pa pinag-aralan. Pero hindi ibig sabihin, ganun ang buhay mo, wala kang kakayahan. Amen? Yung konti ko kakayahan, pinagamit ko sa Diyos para sa kalulatian ng Panginoon Jesus. Amen? Huwag mo sabihin wala kang kakayahan, may kakayahan yung katawan ko. Ang ginawa ko wala kakayahan, hindi kayo sa sin. Kung kayo gawang patay, nung Merdes, bukas na yung ilaw doon tayo nag-tripag, baka may nakalimutan. Kung may tinakikutan nito, bago kayo umuwi, tulungan si Mrs. Tuneta ang nahuli, kasara. Tulungan niyo ikutan. Baka may gripo na bukas. Baka mayroong nakasaksak na, kaya nagkaldas niya nakasaksak eh. Pero may kuryente ang gusto mo to. Saan doon na? Pero may andun ng kuryente na hindi umaandar. 1,000 nakatumatak sa motor. Yung kuryente. Sabi natin. Di ba? Tandali natin. Kakayahan niya. Tagayin mo yan. Marami ng tao, yabang eh. Para sa kanila, hindi ka, gusto ko yung mahusay ako, nangangaral ako. Gusto ko yung kinikilala ko, yung kita. Hindi ka malalagay dyan pag hindi ka gusto ko yung Pastor Brad, pero mga tao kasi na hindi ang hanggang na personal. Kapangyarihan na posisyon. Personal niya. Kasi hindi ko kailangan yun eh. Gultan ako, gigil ako. Hindi ko alam na, makakarating ako dito. Sa Bacoor eh. Pero hindi mahigit years na ako dito. Nagpapastor. Di ba? Ibig sabihin, may konti ka ng kakayahan. Gamitin mo sa katalwa ng Diyos. Dadagdagan kasi talento, gagawin 2, 3, 4. Di ba? Pag pinagamit mo sa Diyos, sabi yan sa bukas. Di ba? Ngayon, turun tayo, no? May edad na kami, Pastor. Dahil na kami ginagawa yung naman. Hindi yun, nagpapasikat pala kayo. Diyan kayo sisikat. Pasisikatin ng Diyos. Sa kanyang may hindi ba? Amen? Gamitin natin. Para sa kalwaliti ang Diyos. Nakikita ng Diyos, ginagawa ko ng puso mo kung pagkikita ka ng ito ang Diyos, naluwalhati ang Diyos. Amen? Gamitin natin. Pangalawa, huli na po. Huli na, tapos example kasi. Kung mabigyan natin ang mga ng Diyos, sumunod tayo sa Diyos. Sabi dyan sa John 12, ako na po mabasa.
Hindi na po yan. Hindi na po yan. Panawas na po susunod yan. to 19. John 21. Ito po pagkakasabi, pakanin mga ito. Pagkakain nila, yan yung Jesus says in the Bible, subat na naman, iibig mo ba ito? Nang higit sa mga pagkain yan. Opo, Panginoon, alam mo, iibig mo kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo aking mga batang tuta. Muli siya tinanong ni Jesus, anak mo, iibig mo ba ito? Sumunod si Pedro, opo, Panginoon, alam mo, iibig mo kayo. Alam ni Jesus, pakanin mo aking mga tuta. Pagkat ulit at tinanong siya ni Jesus, anak mo, iibig mo ba ito? Danugot si Pedro, pakit mo siya tinanong, iibig mo ba ito? At sumunod siya, Panginoon, nalaman po nyo lahat ng bagay, ang dami yung iibig ko ngayon. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo aking mga tuta. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw nagbibisay sa sarili, tumalakad ka sa mong ibig. Ngunit pagtanda mo, iulat mo yung kamay. Iba na ang tao, magbibigay sa'yo. Dadalhin ka niya sa sinit na yun. Yung gusto yun, pero wala kang nagawa. Sinabi nga ito, upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy, mapaparamalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Sumunod tayo sa Diyos para parangalan natin ang Diyos. Ito sinasabi hindi sa mga pastor. Lahat tayo ay merong mga Bible study, may one-on-one, may disciple, meron tayong leader. Ito, babay, leader ka siya ito. Hindi ka katulad na sa pastor. Hindi. Kasi, pastor na ba, magbibigyan ng kalwalatian sa Diyos? Kayo hindi na. Di ba ba? Pamilya mo, ikaw ang pastor sa pamilya. Di ba? Minsan niya ang inaano sa iyo. Di ba? Pahanin mo. Kumakain kayo. Kaya pag kumain kayo, kinain mo. Para makakain ka ng iba. Ibig sabihin, para mabigyan natin ang kalwalatian sa Diyos. Na mamamatay si Pedro at sumusunod siya sa Diyos. Why? Bakit? Dahil inibig niya si Jesus. Mapaparangalan niya si Jesus. Kung patuloy natin iibigin si Jesus, mapaparangalan natin ang Panginoon Jesus. Mabibigyan natin siya ng kalwalatian sa ating buhay. Amen? Yun ang buhay natin sa mundo pa. Nilikha tayo. Sabi na sa Isaiah 1:57, nilikha ko kayo para parangalan mo. Dahil mahal kita, parangalan din kita. Di ba? Parangalan din kita. Dahil mahal kita. Pangulas, kung magyanat na lugar, Diyos na bigyan kaya natin. Sumunod tayo sa Diyos, pangulas. Sa taong ito, pagpatuloy tayo sa pag-ibig sa Diyos. May kapatid tayo sumunod. Pero kung gusto natin ng mapayapa at matagumpay ng buhay, kailangan natin magpatuloy na ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Kung siguro Diyos, walang question, iniibig tayo ng Diyos, makasalanan pa tayo, anak pa tayo ng demonyo, iniibig na tayo ng Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Ngayon pa kaya anak tayo ng Diyos? Ang may question tayo. Kaya kung gusto natin sa taong ito, magpatuloy tayo sa pag-ibig sa Diyos. At bakit kailangan natin? Upang madama natin. Upang maipadama natin at pagmamahal sa Diyos. Huwag lang yung makasalin tayo, gusto lang natin. Gusto nagpapadama sa atin na mahal na tayo. Hindi. Papadama rin natin sa atin. Pag kumunta ka ng tao sa puso. Pero hindi mo ang Diyos. Diba? Hindi yung nakikisabay ka na. Nasasayang yung magsimba-simba mo. Taon na. Parang pagkaramdam mo hindi ka lumalago. Pagkaramdam mo hindi ka lumalago. Diba? Pahingin mo Diyos. Kasi magsasaya ka eh. Ano ba na yun ka ba taon sisimba? Diba? Yung taliwin ka eh. Clear. Tiyak. Define your purpose. Diba? Clear eh. Kaya, pangalawa, upang magamit natin mga pangalan ng Diyos. Gusto natin masagatan habang buhay. Buhay mo nagalakan, wala sa mga tapon, magpatuloy tayong bigyan ng Diyos. Upang mabigyan natin ang kalwalatian ng Diyos sa taon nito, gawin natin
na patuloy po natin na ibigin ng Diyos. Ang pag-ibig kay Jesus ay katulad sa bulaklak ng masela. Masela na Diyos yan eh. Yung pagmamahal sa ibig sa Diyos, masela yan. Pag yan ay kumawala ka dyan, matutulog ka. The very soul and life of our Lord Jesus is His love for us. Para magdaman natin eh. Bagamat alam natin, mahal tayo ng Diyos, kaso hindi namin nararamdaman ng pagmamahal ng Diyos. Kaya bakit? Kasi hindi mo pinararamdam eh. Tingin mo, iparamdam mo sa asawa, mahal mo siya, ipaparamdam ko sa rin sa'yo. Iparamdam mo sa anak mo, mahal mo siya, ipaparamdam na rin sa'yo. Huwag mo iparamdam sa asawa mo, mahal mo siya, hindi mo mararamdaman. Ganun din sa Diyos. Pag hindi mo ka patuloy na pinaramdam mo ang pagmamahal mo sa Diyos, bagamat mahal ka niya, hindi mo mararamdaman ang pagmamahal mo. Amen? Nawa sa taong ito, patuloy natin na ibigin ang Diyos. Sabihin mo sa tabi mo, pati patuloy ibigin ang Diyos sa taong ito. Di ba? Di ba?